Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig na Steffi at Wade. Sigurado ka ba talaga dito, Bes? Hindi ba tayo mapapahamak dito sa plano mong pa-blind date na yan? Napatigil na lamang sa paglalakad si Mavi, saka tinitigan ang kanyang best friend na si Steffi. Para isa itong takot na tuta dahil sa sobrang pag-aalinlangan itong pumasok sa club na nasa harapan lamang nila ngayon. Naku Steffi ha, kanina ka pa. Andito na nga tayo oh, mag-back out ka pa ba? Saad ni Mavi, saka hinawakan ang palapulsuhan ni Steffi upang siguraduhin hindi ito tatakbo upang takasan ang nakaschedule nilang blind date ngayong gabi. Hindi mo naman kasi sinabi na dito sa club gaganapin. Alam mo namang hindi pa ako nakakapasok sa ganitong lugar, di ba? Paano kung pagtawanan lang ako dyan sa loob? Nag-aalalang sagot ni Steffi. Napailing na lamang si Mavi. Bes, malapit na ang 25 birthday mo. No boyfriend since birth ka pa rin. Puro na lang trabaho. Ayoko magsisika sa pagtanda natin dahil hindi mo na-enjoy ang kabataan mo. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, lagyan na natin ng kulay ang boring mong buhay. Wala namang masama kung susubukan mo, di ba? Malay mo, nasa loob pala ng club na to ang lalaking para sa iyo. Napabuntong hininga na lamang si Steffi dahil wala nang makakapigil pa kay Mavi sa pagkakataong ito. Ibinaba ni Steffi ang suot niyang fitted dress na pinagpilitan lang din ni Mavi sa kanya. Huminga ng maluwag ang dalaga bago tumango at sumunod sa kanyang kaibigan. Pagpasok nila sa loob, bumungad kay Steffi ang nagkakabinging musika at ang nakakalulang dami ng taong nagkakasiyahan. Habang naglalakad, marami ang bumati kay Mavi. Tanda na isang regular customer si Mavi sa lugar na ito at marami nang kakilala. Kinurot na Steffi ang kanyang kaibigan sa bewang. Aray! Singhal ni Mavi, saka napalingon kay Steffi. Isusumbong talaga kita sa nanay mo. Banta ni Steffi na may halong pang-aasar. Gawin mo! Gusto mo samahan pa kita? Pabalik na asar ni Mavi dahilan upang pareho na lamang silang matawa. Habang patuloy sa paglalakad, panay ang paglinga na Steffi sa paligid upang obserbahan ang bawat pangyayari sa kanilang paligid. Kung ano-anong kababalighan ang nasasaksihan niya. At muli sanang aabutin ni Steffi ang kamay ng kanyang kaibigan, ngunit wala na ito sa kanyang harapan. Mavi? Nag-aalalang bulong ni Steffi sa kanyang sarili, saka kabadong lumingon sa kanyang paligid. Akmang kukunin sana ni Steffi ang kanyang cellphone upang tawagan si Mavi, ngunit napaawang na lamang ang kanyang bibig dahil naalala niya na nilagay niya pala sa handbag ni Mavi ang kanyang cellphone at wallet. Miss, nawawala ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Biglang bulong ng isang lalaki na umaalingasaw sa amoy ng alak at hindi na makatayo ng tuwid dahil sa kalasingan. Nanindig naman ang mga balahibo ni Steffi dahil doon. Agad siyang umatras at lumayo sa estranghero na para bang may dala-dala itong malalang sakit. Noon pa man, kinito na talaga si Steffi sa tuwing lumalapit sa kanya ang mga lalaki. Pinalaki kasi siya ng kanyang napaka-conservative na lola. Bata pa lamang si Steffi, iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola. Ang mga paalam ng mga ito ay magtatrabaho sila sa ibang bansa. Ngunit pagkatapos silang umalis ay nawalan na sila ng balita o kontak sa mga ito. Sa madaling salita, nawala na lamang sila na parang isang bula. Ang laging turo kay Steffi ay focus on your dreams. Kaya naman sa sobrang pagka-focus niya sa kanyang mga pangarap, nawalan na siya ng panahon para umibig. Pumunta si Steffi sa pinakasulok na bahagi ng club upang lumayo sa mga tao at makapag-isip. Pagkatapos ng ilang segundo, naisipan niya na imbes na suyurin ang magulong dance floor, tutungo na lamang siya sa VIP room kung saan naghihintay ang kanilang mga ka-blind date. 11. Parang room 11 yung binanggit ni Mavi kanina. Bulong ni Steffi sa kanyang sarili. At nang sigurado na siya, matapang siyang nagmarcha patungo sa mga VIP rooms. Nang buksan ni Steffi ang VIP room 11,
Isang lalaki ang bumungad sa kanya. Nakahiga lamang ito sa sofa. May iilang bote ng alak na walang laman ang nagkalat sa sahig. At ang polo na suot nito ay kusot-kusot na. Ngunit sa kabila ng magulong sitwasyong naabutan ni Steffi, isa lamang talaga ang pumukaw sa kanyang atensyon. At ito ay ang gwapong muka ng lalaki. Hindi nakapagsalita si Steffi at nanigas lamang sa kanyang kinatatayuan. Bigla namang bumukas ang mga mata ng binata nang maramdaman nitong bukas ang pinto. "Ikaw ba yun?" tanong nito. Ngunit nagpaulit-ulit naman sa tenga ni Steffi ang malalim at nakakaakit na boses ng binata. Oo, ako nga. Ako si Steffi Cruz." Sagot naman niya sa katuluyan ng isinara ang pinto. Napailing ang binata at bahagyang natawa. Tumayo ito at sinuklay ang kanyang buhok gamit ng kanyang mga daliri habang naglalakad palapit kay Steffi. "Hindi na natin kailangan magpakilala sa isa't isa." Bulong ng binata kay Steffi bago narinig ng dalaga ang pitik ng pinto. Tanda na inilak ito ng binata. Tama, hindi na kailangan yun. Sigurado naman bukas kakalimutan mo na ako. Pero nasaan yung isang kasama mo?" Takang tanong ni Steffi. "Importante pa ba yun ngayon?" Mapang-akit na tanong ng binata sa kamarahang itinulak si Steffi sa malaking sofa na inuupuan nito kanina. Napapikit na lamang si Steffi habang nakapaibabaw ang binata sa kanya. Napa-sign of the cross pa nga siya sa sobrang kaba, dahilan upang marinig na naman ni Steffi ang mapang-akit na tawa ng binata. At ang mga sumunod na nangyari sa pagkakataong iyon ay mga milagrong kailanman ay hindi niya inasahan na mararanasan niya. "Diyos ko, pag nalaman to ni Lola, siguradong babalatan niya ako ng buhay." Bulong niya sa kanyang sarili habang nakaupo sa sofa at pinapanood ang binatang tulog na tulog ngayon pagkatapos ng nangyari sa kanila. "Wala nang saysay kung pagsisisihan ko pa dahil nangyari na." Saad niya, saka huminga ng malalim at confident na tumayo bago binuksan ang wallet na nakalapag sa mesa na malamang ay pagmamay-ari ng natutulog na binata. Napatigil pa si Steffi sa kanyang ginagawa at napapikit nang makitang walang ibang perang nasa wallet ng binata, kundi tig-1,000 at mga credit cards. Pamasahe lang naman pang taxi ang kailangan niya. Marahang lumapit si Steffi sa natutulog na binata. Pinagmasdan niya ang gwapo nitong muka habang hawak ang mulutong na 1,000 galing sa wallet nito. "Mukha ka namang mayaman, pero mali pa rin ang magnakaw. Pasensya na, hindi ko kasi dala ang wallet at cellphone ko ngayon eh. At kailangan ko nang umalis bago ka pa magising. Hindi ko yata kakayanin kausapin ka pagkatapos ng lahat ng milagrong nangyari kagabi. First time ko yun, okay? Pangako, pag nagtuos ulit ang landas natin, babayaran kita." Saad ni Steffi sa natutulog na binata. Pagkatapos masabi ang mga salitang iyon, maingat na naglakad si Steffi paalis. Nang matagumpay siyang nakalabas sa club, agad siyang pumara ng taxi upang umuwi sa kanyang apartment, kung saan naabutan niyang aligaga ang kanyang best friend na si Mavi. "Steffi, saang luphalop ka ba ng mundo na padpad kagabi at bigla ka na lang nawala?" Agad na singhal ni Mavi habang tumatakbo patungo kay Steffi. Nang magkaharap sila, ay mabilis na kinuha ni Steffi ang kanyang cellphone upang bosisiin ito. Teka, ikaw nga tong biglang nawala eh." Takang saad ni Steffi. "Nakasama ko yung isa sa mga ka-blind date na tinutukoy mo. Pero umalis ako kaagad. Last na yun, Mavi. Hindi ko pala talaga kayang maging katulad mo." Kinurot na lamang ni Mavi sa tagiliran ang kanyang best friend dahil sa biro nitong nakakapang-insulto. "At nangaasar ka pa ha? Pero teka nga, anong sinasabi mong ka-blind date? Buong gabi kong kasama sina Leo at Brian dahil tinulungan nila akong hanapin ka." Napalingon naman si Mavi sa isang kotse na ilang metro lamang ang layo sa kanila. Naroon ang dalawang binatang marahang ngumiti at kumaway sa kanya. "Ha? Anong?" Napaawang ang bibig ni Mavi matapos makita ang reaksyon ng kanyang kaibigan.
Mahigpit na napahawak ang dalaga sa braso ni Steffi habang nanilisik ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin, may lalaki kang kasama kagabi. Steffi Cruz, magsabi ka ng totoo. Napasingap si Steffi dahil sa malakas na boses ng kanyang matalik na kaibigan. Desperadong napatitig si Steffi sa mga mata ni Mavi at sinubukang kalmahin ang kanyang sarili dahil sa bilis ng mga pangyayari. Ibig sabihin, ibang lalaki yon? Mavi, may nangyari sa amin. Napanganga na lamang si Mavi. Oh my gosh, Steffi! Ito na yata ang pinaka-nakakagimbal na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Hay! Anong ibig mong sabihin na may nangyari sa inyo? Singhal ni Mavi. Napahilot na lamang ng noo si Mavi at napasabunot sa kanyang sariling buhok matapos malamang isinuko ng kanyang matalik na kaibigan ang pagkaberhen nito sa taong hindi nila kilala. Sana hindi na lang kita dinala. Naku, paano ko haharapin ang lola mo ngayon? Problemadong saad ni Mavi, saka napaupo na lamang sa harap ng gate ng apartment ni Steffi. Dinaluhan naman ni Steffi ang kanyang kaibigan. I'm sorry. Pasensya na kung tanga ako pagdating sa ganitong bagay. Pero wag mong sisihin ang sarili mo. At least, nalaman ko na ganun lang palang bagay na yun. Naalala mo ba nung nag-wish tayo sa balon? Naaalala mo pa ba kung ano yung hiling ko? Napalingon naman si Mavi na ngayon ay may luha na ang mga mata. Oo, sabi mo ayaw mong mamatay na isang virgin. Seryoso ka pa talaga doon? Di ba nagbibiro ka lang naman? Umiling si Steffi at natawa. Hindi ako nagbibiro ng araw na yon. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari ngayon. Tumango si Mavi, ngunit agad ding naglaho ang marahang ngiti sa labi nito. Teka, paano ka nga pala nakasakay ng taxi? Wala kang perang dala, di ba? Takang tanong ni Mavi. Napalunok naman si Steffi at agad na tumayo upang iwasan ang topic na iyon. Alam mo, pasok na lang tayo sa loob at magluluto ka ng breakfast natin. Ano bang gusto mo? Sunny side up? Bacons? Pancakes? Invite mo na rin sina Leo at Brian. Tarantang saad ni Steffi sa kapalihim na ibinulsa ang barya ng 1,000 kinupit niya sa wallet ng estrangherong nakasama niya. Ngunit bago pa sila tuluyang makapasok sa loob ng kanyang apartment, nilingon ni Steffi ang kanyang kaibigan at mariin itong tinitigan. Mavi, kalimutan na natin lahat ng nangyari ngayon, okay? Dahil kasabay ng pagsikat ng araw ay ang bagong yugto rin ng buhay ko. Napangiwi naman si Mavi dahil sa sinabi ng kaibigan niya. At kailan ka pa naging isang makata? Anong bagong yugto ka dyan? Takang tanong ni Mavi. Biglang sumilay ang isang napakalaking ngiti sa mukha ni Steffi. Hinarap naman ni Steffi ang kanyang cellphone kay Mavi at nabasa naman ng kanyang matalik na kaibigan ang isang email na nagsasabing natanggap siya sa kanyang bagong trabaho na inaplayan. Magtatrabaho na ako sa dream company ko! Masayang saad ni Steffi at sabay naman silang napatalon-talon ni Mavi sa tuwa habang patungo sa loob ng apartment. Miss Cruz, okay lang ba sa'yo kung maghintay ka na lang muna sa office ni Sir Robles? Marahang saad na isa sa executives ng bagong kumpanyang pagtatrabahuan ni Steffi. Po, may problema po ba? Tanong ni Steffi at agad niyang inayos ang kanyang tindig. Wala naman. Medyo maliliit lang ng konti si Sir Robles. Tumango na lamang si Steffi at awkward na ngumiti. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. 30 minutes na ang lumipas at napaka-late na para sa kanilang nakascheduled na appointment. Isang malaking kumpanya ang Robles Incorporation. Bukod sa galanteng pasahod, isa rin itong kumpanya na talagang humahasa sa kanilang mga empleyado. Hindi rin basta-basta nakakapasok ang kung sino-sino lamang at dumadaan sa madugong proseso ang bawat applicants. Gayunpaman, dahil sa rekomendasyon ng dating boss ni Steffi, mas napadali ang kanyang pagpasok sa kumpanya
bilang sekretarya ng CEO na hindi pa nakikilala kung sino man. Ang dating CEO ng kumpanya ay si Roan Robles, ang panganay na anak ng mag-asawang may-ari ng kumpanya na sina Beatrice at Lucio. Ngunit nitong nakaraang buwan lamang ay pumanaw ang kanilang panganay dahil sa isang aksidente. Matagal-tagal nang naging bakante ang pwesto ng CEO at ngayon lamang ito muling mapupunan. Nakita niyo na po ba ang mukha ni Sir Robles? Usisa ni Steffi. Napangiti naman ang chief executive na si Mary. Ito rin ang unang beses na ma-expose ang mukha niya sa amin. Sa totoo lang maraming sabi-sabi na medyo masungit daw. Pero lahat naman siguro tayo, nakadaan na sa ganong klase ng boss. Isa pa, laking US daw si Sir at talagang hindi mahilig makipag-socialize. Workaholic kumbaga. Marahan itong sagot. Pakiramdam ko, pagkakasundo naman kami, ma'am. Nakakatuwang malaman na may isa pa palang tao na katulad kong nagpapakulong sa trabaho. Masiglang sabi ni Steffi. Habang naghihintay sa office ni CEO Robles, inabala na lamang ni Steffi ang kanyang sarili sa pagmumuni-muni sa bawat gamit na nasa loob. Wala man lang picture frame o kahit anong ibang kulay, black and white? Ito ata yung tinatawag ng mga kabataan ngayon na aesthetic. Saad na Steffi sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay napukaw na lamang ang atensyon ni Steffi nang makita niya sa labas ng transparent na pinto ang mga nagtatakbuhang mga employee. Napaayos din si Steffi ng kanyang sarili dahil isa lamang ang kahulugan ng kaguluhang nangyayari. Narito na si Wade Robles, ang kanilang bagong CEO. Hindi na rin nakapaghintay pa si Steffi at lumabas na rin siya. Naabutan niya ang ibang mga empleyado na nakatipon sa isang lugar habang pinalilibutan ang isang lalaki. Pinilit ni Steffi na habaan ang kanyang leeg upang matanaw ang mukha ng kanyang bagong boss. Ngunit nabigo siya dahil sa tangkad ng ibang mga nasa harapan niya. Speaking of the devil, nandito na pala si Miss Cruz. Biglang saad ni Mary, dahilan upang mapalinggon ang lahat kay Steffi. Siya ang magiging sekretary niyo, Sir Robles. Dahil sa sinabi ng kanilang chief executive, isa-isang pumagilid ang mga taong nasa harapan ni Steffi upang buksan ang daan para sa dalaga. Ngunit naglaho ang lahat ng saya at excitement sa mukha niya nang masilayan niya ang mukha ng kanyang pinakahihintay na boss. Sir Robles, this is Steffi Cruz. She is your new secretary. Marahang saad ni Mary. Yes, I know her. I know her very well. Saad naman ni Wade nang may ismid sa kanyang labi. Nanatiling nakatulala si Steffi at wala sa sarili. Yung 1,000. Patay! Mahinang sabi ni Steffi sa kanyang sarili habang hindi maalis-alis ang tingin niya sa lalaking kinupitan niya ng malutong na 1,000. Hindi naman niya siguro naalala yon, di ba? Imposible naman sigurong mapansin niya pero yun dahil sa dami ng pera niya. Tahimik na saad ni Steffi sa kanyang sarili habang nakasunod kay Wade. Miss Cruz? Yes, sir. Gulat na sabi niya at napatayo pa ng matuwid ang dalaga. Ano ang appointment ko for today? Kalmadong tanong ni Wade. Taranta namang napatingin si Steffi sa tablet na hawak niya. Supposedly, may meeting po kayo with Engineer Chow kaninang 9:00 ng umaga. Pero late po kayo. I'm pertaining sa appointment na gagawin ko ngayon. Hindi yung nalipasan na ng oras. Sagot naman ni Wade. Bahagyang napaawang ang bibig ni Steffi bago muling ibinalik ang tingin sa tablet. Sorry po, sir. Agad na paumanhin niya. Alam kong magaling ka, Steffi. Nakapagtataka lamang kung bakit ang tense mo ngayon. Napapaisip tuloy ako kung dahil ba to sa nangyari kagabi. Wala sa sariling tinakpan ni Steffi ang bibig ni Wade dahil sa sinabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Wade dahil sa ginawa ng dalaga. At si Steffi naman ay mabilis na inalis ang kanyang palad sa bibig ni Wade nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa. Sir, pwede po bang kalimutan na lang po natin yun? Tarantang sabi niya.
Bahagya namang natawa si Wade. Ikaw nga tong kanina pa namumulang pisngi. Napahawak naman si Steffi sa kanyang pisngi. Napatitig ang dalaga sa refleksyon niya sa pinto at nakitang namumula nga ang kanyang mga pisngi. Bahagyang natawa ang binata dahil doon. Ayaw mo ba talagang maalala? Ibang sinasabi ng namumula mong pisngi ngayon. Pangaasar ni Wade. Napatakip na lamang si Steffi ng muka dahil sa hiya. Mabilis na naglakad ang dalaga papasok sa kanyang office habang nakasunod naman si Wade sa kanya na gusto pa rin siyang kulitin. Sir, isasend ko na lang po sa email niyo ang schedule niyo para sa araw na to. Mariing deklara ni Steffi. Tumango naman si Wade at napahinga ng malalim si Steffi dahil roon. Kung ganoon, pagkaayos na rin ang schedule ko, Steffi. Bigyan mo ako ng 1 oras na palugit pagkatapos ng lunchtime. Napakunot ang noo ng dalaga matapos marinig ang utos ng boss niya. May pupuntahan akong restaurant. Sabi ni Wade na parang nahulaan na ang iniisip ng kanyang sekretarya. May meeting po kayo? Inosenteng tanong ni Steffi habang naghahandang ilagay sa kanyang notes ang isasagot ni Wade. Napaisip ang binata at napatango-tango. Oo, sa taong may utang sa akin na 1,000. Sagot ni Wade bago tuluyang umalis. Napaawang naman ang bibig ni Steffi dahil doon. Napapikit na lamang ang dalaga dahil sa kahiyan nangyari sa kanyang unang araw sa trabaho. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga, napakamot ng ulo at ginawa ang inutos sa kanya ng kanyang boss. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Wade sa office ni Steffi at isinama ito sa kanyang pupuntahan. Restaurant po ba to? Takang tanong niya nang makarating sila sa harap ng isang malaking ice cream shop. Hindi. Naisip ko lang na masarap kumain ng ice cream ngayon dahil sa init ng panahon. Mukhang hindi pa po kayo sanay dito sa Pilipinas. Malamig po kasi palagi sa US, no? Napatango naman si Wade nang may pili yung ngiti sa muka. Ay, sandali sir. Saad ni Steffi saka hinugot ang kanyang wallet sa kanyang handbag. Inabot niya ang 1,000 kay Wade. Taka naman itong tinitigan ng binata. Binabalik ko na ho ang 1,000 niyo. Pasensya na po talaga. Wala lang po talaga akong ibang malapitan kagabi. Tinaasan na lamang ni Wade ng kilay sa Steffi. Binabalik? Hindi ka naman humiram sa akin eh. In the first place, kinuha mo lang yung pera sa wallet ko habang tulog na tulog ako. Napalunok ng laway ang dalaga at peking natawa na lamang. So, ano pong gusto niyong gawin ko? Samahan mo na lang akong kumain ng ice cream. Then, quits na tayo. Iyon na po yun? Tumango naman si Wade. Walang nagawa sa Steffi kundi ang pumayag sa kagustuhan ng boss niya. Pumasok sila sa ice cream shop at agad na napalingon sa kanila ang mga empleyadong nasa loob. Bumuntong hininga na lamang si Steffi dahil sa mga mapanghusgang tingin na itinatapon ng mga babaeng empleyado sa kanya. Good afternoon po, sir. Ano pong order niyo? Saad ng isang empleyado ng ice cream shop na hindi mapakali ngayon at pulang-pula ang pisngi habang nasa harapan nito si Wade. Lumingon naman ang binata kay Steffi. Anong gusto mo? Takang tanong ng dalaga. Napalingon naman ang lahat ng empleyado sa kanya. Ang ilan sa mga babaeng empleyado ay napatingin kay Steffi mula ulo hanggang paa. Ibigay niyo na lang sa amin ang best product niyo. Mukhang hindi rin makapag-decide ang kasama ko. Casual na saad ni Wade at napatango naman ang empleyadong nasa kanilang harapan. Habang nakaupo sa kanilang lamesa, inabala na lamang ni Steffi ang kanyang sarili sa paglalaro ng offline games sa kanyang tablet. Wala namang kaide-ideya ang dalaga na tahimik siyang pinagmamasdan ni Wade. Maya-maya pa, napasinghap na lamang si Steffi nang bigla na lamang umupo si Wade sa kanyang tabi upang makinood sa kanyang nilalaro. Ang galing mo palang maglaro ng Tetris. Palihim na umusog si Steffi palayo dahil sa lapit ng boss niya sa kanya. Sir, bakit po kayo lumipat?
Hindi mapakaling tanong ni Steffi. Naboboring ako. Kaya hayaan mo na lang akong manood. Huwag mo akong isipin. Maglaro ko lang. Kalmadong saad ni Wade, saka muling ibinaling ang kanyang tingin sa tablet ni Steffi. Mula namang nagawa ang dilaga, kundi ang ituloy ang kanyang paglalaro. Pasimple niyang tinitignan si Wade upang obserbahan ang bawat features sa mukha nito. Ang unfair naman ni Lord. Pwede naman palang gumawa ng ganito ka-perfect. Hindi pa ni lahat. Bulong niya sa kanyang sarili. Ano yun, Steffi? Takang tanong ni Wade. Agad namang natauhan sa Steffi. Wala sir. Sabi ko, medyo matagal na yung order natin. Alibay ng dalaga. Sakto namang dumating ang waiter, dala ang kanilang best product. Isang parfait ang inihanda para sa kanila. Kumain na lamang si Wade at mukhang nag-e-enjoy sa kanyang kinakain. Ganoon din ang kasamang si Steffi. Pagbalik nila sa opisina, bumalik sa normal na routine ang kanilang araw. Mula sa opisina ni Steffi ay tanaw niya si Wade na abala sa pagbabasa ng ilang mga papeles. Mukha namang wala akong dapat na ipag-alala. Saad ni Steffi sa kanyang sarili dahil buong araw na bumagabag sa kanyang isip ang posibilidad na maging issue sa kanyang trabaho ang nangyari sa kanilang pagitan ng boss niya. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagiging sekretarya ni Wade, inihanda na ni Steffi ang kanyang mga gamit upang umuwi na. Nang makarating naman ang dalaga sa kanyang apartment, laking gulat niya nang makita ang kanyang lola Cora na nagluluto sa kusina. Lola? Masayang bungad ni Steffi saka napatakbo upang yakapin ang kanyang lola. Naparito po kayo. Namiss mo na naman ako, no? Biro ni Steffi. Nako, bumisita ako para makasiguro kung kumakain ka ba ng maayos dito sa apartment mo. Tignan mo ang ref mo. Halos paubos na ang laman. Ano na lang ang kakainin mo kapag nakauwi ka ng hating gabi galing sa trabaho? Napangiti na lamang si Steffi. Pwede naman pong mag-order ng pagkain sa online ngayon, Lola. Napailing na lamang si Lola Cora matapos marinig ang sagot ng apo niya. Ay oo, ang mga kabataan talaga ngayon, lulong na sa gadget. Lola, 24 na ako. Kasama pa ba ako sa kabataan niyan? Dapat nga, may boyfriend na ako ngayon o asawa. Agad namang pinalo ng lola niya sa braso si Steffi dahil sa sinabi nito. Ano ka ba? Hindi mo kailangan ma-pressure sa ganyang bagay dahil sa edad mo. Hindi ka makakahanap ng matinong lalaki kung ganyan ka mag-isip. Napanguso si Steffi na para bang nagtatampo. Ayaw niyo po bang magka-boyfriend ako? Hindi sa ayaw, Steffi. Gusto ko lang na maging mapili ka sa lalaki. Ayaw kong maranasan mo ulit ang ginawa sa'yo ng mga mababait mong magulang. Malungkot na napangiti si Steffi. Nang muli na naman niyang maalala ang pag-aabandona sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Ay, hindi na yun mahalaga, Lola. Masaya na ako ngayon kasama ka. Wala na akong ibang mahihiling pa. Deklara ni Steffi sa kangumiti. Napailing naman si Lola Cora habang dinatago ang ngiti sa kanyang labi. Tinupi naman ni Steffi ang manggas ng kanyang suot na polo upang matulungan ang kanyang lola sa pagluluto. Matagal nang pinipilit ni Steffi na tumira ang kanyang lola kasama niya sa kanyang apartment. Ngunit ayaw nito dahil sa mga alagang hayop nito na nasa probinsya. 3 oras din ang layo ng probinsya ang kinalakihan ni Steffi. Kaya naman, nakakabisita pa rin ang kanyang lola sa kanya kahit isang beses lamang sa isang linggo. Kinabukasan, isa na namang mahabang araw ng pagtatrabaho ang nakaabang para kay Steffi. Pagkatapos makatanggap ng text sa malapit nang dumating si Wade, lumabas si Steffi sa hotel kung saan gaganapin ang formal na turnover company para sa kanyang boss. Biglang napaiwas si Steffi ng tingin sa hindi niya malamang dahilan. Nakakasilaw naman, ang guwapo. Naghanda rin naman ako at nagtodo ayos para hindi ako magmukhang basahan sa tabi ni Sir Wade. Pero grabe ibang level na talaga pagpaborito ni Lord. Bulong na Steffi sa kanyang sarili.
Good morning, Steffi. Good morning po, sir. Nakahanda na po ang lahat sa loob. Dagdag pa ng dalaga. Tumungo si Wade at nauna nang pumasok. Agad nang nagsimula ang event pagdating ng binata. At hindi naman nawala ang pagbibigay ni Wade ng isang talumpati. Kalmadong nanunood lamang si Steffi, dala ng pagkamangha sa galing at confidence ni Wade sa pagsasalita sa entablado. Nang matapos si Wade sa pagsasalita, nagulat ang ibang empleyado nang magtungo ito sa isang mesang inuukupan ng mga empleyado at naupo sa tabi ni Steffi. Halos hindi makahinga ang lahat dahil sa presensya ng kanilang CEO. Panay ang kanilang pasimpleng paglingon kay Wade sa bawat subo ng kanilang pagkain. Yan lang ang kakainin mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Wade nang makita niya ang isang slice ng cake na nasa plato ni Steffi. Ayoko po kasing maging bloated. Baka mapunit ang suot kong dress. Nahihiyang sagot ni Steffi. Natawa naman si Wade dahil sa naging sagot ni Steffi habang nanlalaki naman ang mata ng ibang empleyado. Kumain lamang kayo ng kumain. Lahat ng ito, nakahanda para sa inyo. Marahang sabi ni Wade sa ibang mga empleyado na nasa kanilang harapan. Napatango ang mga ito at napangiti saka nagpatuloy sa pagkain. Tulad ni Steffi, dahil sa sinabi ni Wade ay bahagyang gumaan ang loob ng kanilang mga kasama. Wade, my baby! Nabilao ko naman sa Steffi sa kanyang kinakain na cake matapos marinig ang hiyaw ng isang hindi pamilyar na babae. Napalingon ang lahat sa gawin nito at bumungad naman sa kanila ang isang babaeng naglalakad patungo sa kanilang boss. Agad nitong niyakap ang binata at bakas naman sa mukha ni Wade na hindi ito natutuwa. Nakakainis ka ha? Kahapon pa ako tawag ng tawag sa iyo. Hindi mo man lang ako sinagot kahit isang beses. Alam kong busy ka, pero wag mo naman akong kalimutan, babe. Napainom na lamang si Steffi ng tubig saka napaiwas ng tingin. Nakatingin na sa kanila ang lahat ng bisita ngayon. Maging ang mga empleyadong kasama nila sa mesa ay hindi na komportable. Excuse me, pwede ba akong umupo? Biglang tanong ng babae kay Steffi. Taranta namang napaayos ng gamit si Steffi. Tatayo na sana siya, ngunit nagulat siya nang hawakan ni Wade ang kanyang palapulsuhan at pigilan ang tuluyan niyang pagtayo. Biglang naging seryoso si Wade at napatayo upang harapin ang babae. Minerva, hindi ba't sabi ko na huwag kang pupunta dito? Malamig na tanong ni Wade. Pero hindi mo kasi ako pinapansin. Pagmamaktol nito na parang isang bata. Napabuntong hininga si Wade at napalingon sa kanilang mga bisita. Marahan na hinila ng binata si Minerva palabas sa conference hall upang makausap ito. So, totoo ngang may girlfriend sa sir. Agad na bulong ng isang empleyado na nasa mesa lamang rin kasama ni Steffi. Ano ka ba? Hindi mo ba nakita kung gaano ka-cold si sir doon sa babae? Isa pa, mukhang hindi naman makakagusto si Sir Wade sa ganong babae. Lourdes, marahang saway ni Steffi sa kanyang katrabaho. Maraming bisita, baka may ibang makarinig sa inyo. Dagdag pa ng dalaga. Napanguso naman si Lourdes. Sorry, nainis lang kasi ako dun sa babae. Ang unprofessional kumilos. Tapos yung suot niya, parang malalaglag na yung tube na suot niya. Kita ko na ata ang kaluluwa niya. Sinubuan ni lamang ni Steffi ng cake ang kanyang katrabaho upang matahimik na ito. Dahil dito ay nagtawanan silang lahat at muli nang bumalik sa dating mood ang event. Paglipas ng ilang minuto, bumalik naman si Wade sa kanilang mesa at bakas sa mukha nito ang stress. Steffi, come with me. Deklara nito at agad namang tumayo sa Steffi upang sumunod kay Wade. Sir, nakauwi na po ba yung girlfriend nyo? Ite-text ko po ang driver nyo kung kailangan natin siyang ipahatid. Saad ni Steffi, saka sumunod sa nagmamadaling si Wade. Napatigil naman ang binata sa paglalakad dahil sa sinabi ni Steffi. Hindi ko girlfriend si Minerva. Ninong ko ang daddy niya, kaya magkakilala kami. Pagtatama nito. Sorry po. Akala ko naman kasi girlfriend nyo. Tinawag po kasi kayong babe at baby. Pwede bang wag mo na ipaalala sa akin?
Steffi, naninindig ang balahibo ko. Reklamo ni Wade. Natawa naman si Steffi dahil sa diring-diri na reaksyon ng boss. Inaasar mo ba ang boss mo? Natawa lang po ako, sir. Hindi ko po kasi inaasahang may ganong mangyayari sa araw na to. Pero sir, isipin niyo na lang po na compliment yon. Nahabulin kayo ng mga babae kasi gwapo kayo. Umiling lamang si Wade. Hindi ako madadala niyan, Steffi. Mabuti pa, samahan mo na lang muna ako magpahangin. Deklara ng binata, saka ito na mismo ang humila kay Steffi patungo sa parking lot. Saan po tayo pupunta, sir? Takang tanong niya nang makarating sila sa harapan ng mamahaling kotse ni Wade. Hindi ko alam, kaya nga sinama kita. Hindi ko kabisado ang mga lugar dito, pero gusto kong pumunta sa isang lugar kung saan makakapag-isip-isip ako ng maayos. Napakamot na lamang si Steffi dahil sa sinabi ni Wade. Wala nang nagawa ang dalawa kundi imaneho ang kotse ng kanyang boss at dalhin ito sa isa sa mga paborito niyang lugar. 40 minutes lang po tayo dito May bisita pa po kayo sa conference hall. Pagpapaalala niya. Imbes na sumagot, marahang tinapik lamang ni Wade ang damo bilang tanda ng pag-aaya kay Steffi na maupo sa kanyang tabi. Sumunod naman ang dalaga. Alam niyo sir, bago pa kita makilala, ang pag-aakala ko masungit ka at strikto sa trabaho. Ganoon kasi ang mga balitang kumakalat noon. Na workaholic ka raw at suplado. Napailing si Wade at bahagyang natawa. Nakaupo sila ngayon sa isang burol na nasa isang park. Sariwa ang hangin at payapa ang paligid. Sa lugar na ito palaging nagtutungo si Steffi sa tuwing magulo ang kanyang isip. Kung ganun palang narinig mo sa akin, bakit gusto mo pa rin magtrabaho sa akin? Kasi hindi na po bago sa akin ang mga yon. Marami na po akong naging boss na naging masungit at abusado. Kaya nga po ngayon, masaya ako dahil hindi po kayo ganun. Nag-enjoy nga po ako sa trabaho ngayon Lahat ng mga narinig mo tungkol sa akin, kasinungalingan yun, Steffi. Hindi ako businessman. Sa totoo lang, wala akong maayos na career tulad ng pumanaw kong kuya. Pero dahil masyado pang bata ang bunso namin at hindi pwedeng walang papalit kay kuya, pinilit nila akong maging CEO. Napalingon si Steffi sa kanya matapos marinig iyon. Pero marunong naman kayong mamalakad ng kumpanya. Yun na dahil sa nanay na kami simula ng pagkabata pa lang namin. Pero sabi nga ng marami, sa isang pamilya, meron talagang black sheep. At ako yun. Ayoko maging businessman. Sa totoo lang, bago nangyari ang lahat ng to, nagsusulat ako ng mga libro. Yun ang totoong dahilan kung bakit walang nakakakilala sa akin. Napaawang ang bibig ni Steffi nang sabihin sa kanya ni Wade ang katotohanan iyon. Nagsusulat ka po hanggang ngayon, sir? Curious ang tanong niya. Nawalan ako ng inspirasyon nung nagkagulo-gulo ang pamilya ko dahil sa pagkamatay ni Kuya Rowan. Pero ngayon, tingin ko, magkakaroon na ako ng bagong inspirasyon. Nakangiting sabi ni Wade sa kanilingon sa Steffi. Namula naman ang mga pisngi ni Steffi dahil doon. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Kaya naman agad siyang napaiwas ng tingin kay Wade. Mabuti po kung ganon. Nabasa ko po kasi online na nagkaka-writer's block kahit ng mga magagaling na manunulat. Pero wala po talaga akong alam sa mga ganyan. Kaya hindi ko po kayo mabibigyan ng advice. Steffi. Agad na napakunot ang noo ni Steffi nang marinig ang biglang pag-iiba ng tono ng boses ni Wade. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kung bakit ka napunta sa VIP room kung nasaan ako. Pero gusto kong humingi ng tawad sa nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Steffi at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nung gabing yun, masyadong masama ang loob ko dahil kailangan kong sirain ang payapa kong buhay para lamang sa kapakanan ng kumpanya namin. Sinabi ng mga kaibigan ko na magtatawag sila ng mga makakasama ko. Tapos bigla kang dumating, kaya akala ko, ikaw yun. Marahang tinakpan ni Steffi ang bibig ni Wade upang hindi na ito magpatuloy pa sa pagsasalita.
Hindi po ba sabi ko, wag na po nating alalahanin ang mga nangyari noong gabing yun? Napabuntong hininga si Wade at napatingin na lamang sa magandang view na nasa kanilang harapan. Hindi naman po ako napilitan. Nangyari rin ang lahat ng yun dahil may kasalanan din ako. Sagot ni Steffi, saka natawa. Napailing naman si Wade at natawa na lamang rin. Humaba pa ang kanilang usapan hanggang sa tumunog na ang alarm na sinet ni Steffi. Bumalik sila sa conference hall at nagpatuloy sa pag-aasikaso sa mga importanteng bisita. Madilim na nang matapos ang lahat ng kailangan nilang asikasuhin pagkatapos ng event. Agad na nagsiuwian ang ibang empleyado dahil sa pagod. Habang si Steffi naman ay handa na ring umuwi upang mahiga sa kanyang malambot na kama. Huminto sa harap ni Steffi ang isang pamilyar na kotse. Nang silipin ni Steffi ang loob ng sasakyan, bumungad sa kanya si Wade. Sakay na, Steffi. Ihatid na kita sa tinitirahan mo. Naku po sir, huwag na po. Agad na pagtanggi nito. Hindi naman nakinig si Wade sa dalaga. Kusa pa itong lumabas upang buksan ang pinto para kay Steffi. Dahil dito, wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang pumasok. Dahil rin sa mga taong napapatingin sa kanila. Itinuro ni Steffi ang daan at nang makarating sila sa gate ng apartment ni Steffi, hinarap muna ng dalaga si Wade upang magpasalamat. Thank you, sir. Mag-iingat po kayong umuwi. Marahang sabi ng dalaga. Tumango si Wade at ngumiti. Babalik na sana ng dalaga nang pareho silang mapalingon sa taong papalapit sa kanila. Napaawang ang bibig ng dalaga nang makita niya si Lola Cora na mukhang kagagaling lamang sa pagja-jogging. Lola? Kabadong sabi niya, saka napalingon sa boss niya. Maging ang binata ay agad na kinabahan. Good evening po. Agad na bati ni Wade, saka bahagya pang yumuko. Boyfriend mo ba to, Steffi? Kuryosong tanong ni Lola Cora, saka nilapitan si Wade upang mas maayos na pagmasdan. Hindi po ho, Lola. Siya po si Sir Wade Robles. Boss ko po sa trabaho. Sagot naman ni Steffi. Boss mo? Bakit ka hinatid pa uwi? Katuwiran naman ni Lola Cora. Napalunok na lamang ng laway si Steffi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pumasok kayong dalawa. Magapunan tayo. Nagluto ako ng siligang. Marahang sabi ni Lola Cora, saka marahang tinapik ang balikat ni Wade. Nanlaki naman ang mga mata ni Steffi at napatingin na lamang sa binatang kanyang kaharap. Habang si Wade naman ay walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Sa huli, napasunod na lamang sila kay Lola Cora. Pagkatapos nila sa loob ng apartment, hindi lamang si Lola Cora ang naroon, kundi pati ang matalik na kaibigan ni Steffi na si Mavi. Nang makita ni Mavi si Wade, napaawang agad ang bibig nito at muntik pang mabulunan sa soft drinks na iniinom niya. Mavi, tulungan mo ako maganda ng hapag. Steffi, asikusuhin mo si Wade. Utos ni Lola Cora sa dalawang dalaga. Aangal pa sana si Steffi upang sabihin na hindi niya nobyo si Wade, ngunit agad siyang tinalikuran ni Lola Cora. Napalingon naman agad si Steffi sa binata. Wala po ba kayong lakad o importanteng gagawin? Pasensya na po sa abala, sir. Talagang makulit ang lola ko. Natawa lamang si Wade saka napangiti. Okay lang naman. Sa totoo lang, na-enjoy ko nga ito eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Agad namang namula ang pisngi ni Steffi dahil sa naging sagot nito. Umalis na lamang siya at kumuha ng tubig. Hindi ito napansin ng binata. Nang maayos na ang kanilang hapagkainan, pinalibutan nila ang mesa. Oh, bakit ang laki ng ngiti mo? Takang tanong ni Lola Cora kay Steffi. Napakamot naman si Steffi sa kanyang ulo. Masaya lang po ako dahil puno ng tao ang mesa ngayon. Mas masaya pong kumain kapag maraming kasama. Masiglang sabi niya. Napangiti naman si Wade dahil sa sinabi ng dalaga at hindi ito nakatakas sa paningin ni Lola Cora. Wade, marunong ka bang magluto?
Biglang tanong ni Lola Cora kay Wade. Opo, pero mukhang wala po akong laban sa inyo pagdating sa pagluluto. Pambobola niya. Napailing naman si Lola Cora upang pigilan ang kanyang pagngiti. Ay nako, nambobola ka pa. Natanong ko lang naman yan dahil tong ni Sis Steffi hindi makakain ng maayos dahil sa pagbabanat sa trabaho. Ang gusto ko, masiguro na ang magiging nobyo niya ay maaalagaan siya ng maayos. Lola Cora, hindi nga po sila magjowa. Singit ni Mavi. Alam ko ng style ng mga kabataan ngayon. Sa una, yan ang sasabihin. Pero ang totoo, may something naman talaga. Alam nyo, kayong magkaibigan, hindi nyo na kailangan itago sa akin ng mga ganyang bagay. Nasa tamang edad na kayo. Bakit pa kayo nahihiya? Napakamot na lamang si Mavi ng kanyang ulo at si Steffi naman ay natawa na lamang. Hindi na sila tumutol sa gustong paniwalaan ni Lola Cora dahil wala rin itong balak na makinig. Kung ano-ano ang mga naitanong ni Lola Cora kay Wade habang sila ay kumakain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin si Wade dahil lumalalim na ang gabi. Maiging nagpasalamat si Wade kay Lola Cora at hinatid naman ni Steffi si Wade palabas sa gate. Sorry ulit sir, pasensya na po talaga sa lola ko. Nahihiyang sabi nito. Inabot naman ng dalaga kay Wade ang paper bag na may laman na pa-bring home para kay Wade. Hindi naman ako naabala. As I've said, nag-enjoy ako. Kaya huwag kang mag-alala, Steffi. At isa pa, may suggestion nga pala ako. Kapag wala tayo sa trabaho, huwag mo na akong tawagin na sir. Wade na lang. Naku, hindi pwede yan. Hindi pwede yan sir. Agad natutol ni Steffi, ngunit pinandilatan naman siya ni Wade. Wade, nahihiyang sabi niya, saka napaiwas ng tingin. Isang malawak na ngiti ang umukit sa mukha ni Wade matapos marinig iyon. I'll see you tomorrow, Steffi. Good night. Good night. Tipid na sagot naman ng dalaga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napadalas na ang pagpunta ni Wade sa apartment ni Steffi, lalo na tuwing naroon si Lola Cora, dahil lagi nitong hinahanap ang binata. Sa kanilang work setup, naging maayos rin ang takbo ng lahat dahil mas kilala na ni Steffi at Wade ang bawat isa. Buong akala ng dalaga ay umaayon na sa kanyang pabor ang lahat. Nang isang araw, bigla na lamang dumating ang mga taong noon pa man ay hindi niya inaasahang babalik. Steffi? Steffi, anak! Agad na napayakap ang ina ni Steffi sa kanya. Kalalabas lamang ng dalaga sa kotse ni Wade matapos siyang ihatid nito pauwi. Inimbitahan ni Lola Cora si Wade upang maghapunan kasama nila. Nang bigla na lamang dumating ang isang hindi pamilyar na kotse at iniluwan nito ang mga magulang ni Steffi. Ni hindi sigurado si Steffi kung ang babaeng nakayakap sa kanya ay ang kanyang ina. Bata pa lamang siya at walang muwang nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Walang tigil na umiyak ang ina niya. Ang kanyang ama naman ay napayakap rin sa kanya. Ngunit walang katiting ng saya na nararamdaman ni Steffi para sa kanilang biglaang reunion. Pumasok na tayo sa loob at maghapunan. Deklara ni Lola Cora sa isang malamig na tinig. Habang kumakain silang lahat, hindi naman maiwasan ng mag-asawa ang mapatingin kay Wade. Anong pangalan mo, iho? May kamukha kasi na dating kakilala namin. Marahang tanong ng ina ni Steffi na si Lorraine. Wade Robles po. Sagot naman ito. Nagkatinginan naman ang mag-asawa dahilan upang magtaka si Steffi. Kaano-ano mo si Lucio? Takang tanong ng ama ni Steffi na si Marco. Umaliwalas naman ang mukha ni Wade nang mabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Siya pong ama ko. Masiglang sagot nito. Napaubo ang ina ni Steffi matapos marinig ang sagot ni Wade. Napalingom sila kay Steffi na para mga may gusto silang sabihin ngunit hindi nila magawa. Pagkatapos ng kanilang hapunan,
Nagpaalam na si Wade at hinatid naman siya ni Steffi sa gate tulad ng kanilang nagkaugalian. Hindi ka ba masaya na bumalik ng mga magulang mo? Concerned na tanong nito. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong maramdaman. Ilang taon silang walang paramdam. Tapos bigla na lang silang lilitaw sa harapan ko. Actually, ang numb ng katawan ko ngayon. Wala akong maramdaman na kahit anong emosyon. Marahang inabot ni Wade ang kamay ni Steffi. Subukan mong bigyan ng chance ang sarili mo. Malay mo, nagsisi na talaga sila sa ginawa nila noon. Napatango naman si Steffi at napangiti. Ilang sandali pa, nagulat na lamang ang dalaga nang bigla na lamang inilapit ni Wade ang kanyang muka upang halikan siya sa pisngi. Agad namang namula ang pisngi ni Steffi. Parang tambol naman ang puso niya dahil sa lakas at bilis ng pagtibok nito. Ayan, mukhang may nararamdaman ka na ngayon. Pangaasar ni Wade. Wade, paano kung nakita ka nila Lola? Babalatan tayong dalawa nun ng buhay pag nagkataon. Singhal ni Steffi, sa kamarahang hinampas si Wade sa braso. Natawa na lamang ang binata at marahang pinisil ang pisngi ng dalaga dahil sa cute na reaksyon nito. Good night, Steffi. See you tomorrow. Malambing na saad ni Wade bago ito tuluyang umalis. Nang makaalis si Wade, ay napahawak na lamang si Steffi sa kanyang namumulang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi rin naitago ng dalaga sa kanyang sarili ang isang matamis na ngiti. Nang makapasok si Steffi sa loob ng kanyang apartment, nagulat siya nang makitang nasa loob ng kanyang kwarto ang kanyang mga magulang. Nakikita ni Steffi na walang ginagawang masama ang mga ito, ngunit nakaramdam pa rin siya ng inis. Sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong pumasok sa kwarto ko? Inis na tanong niya. Napalingon naman ang dalaga sa kanyang lola na bumuntong hininga lamang. Anak, sinabihan kami ng lola mo na ayaw mong ginagambalang privacy mo. Pero mga magulang mo naman kami. Isa pa, tinitignan lang namin ang mga gamit na meron ka. Balak kasi naming bilhan ka ng mas komportabling kama at upuan. Pero napansin kong masyadong maliit itong apartment mo. Kaya gusto sana naming bumili ng kondo para sa'yo. Mas lalo lamang kumulo ang dugo ni Steffi dahil sa sinabi ng ina niya. Mas komportable po ako rito. Hindi ko po kailangan ng marangyang titirahan. Pwede po bang lumabas na muna kayo? Dahil gusto ko nang magpahinga. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng mga magulang niya matapos niya iyong sabihin. Sumunod naman sila at hindi na namilit pa. Nilak naman ni Steffi ang kanyang pinto at ibinaon na lamang ang kanyang sarili sa kumot hanggang sa nakatulog na siya. Mag-aalas 3 na ng hating gabi nang muling nagising si Steffi dahil nakalimutan niyang buksan ang aircon ng kanyang silid. Napaupo siya sa kanyang kama at muling naalala ang maliit na alitan sa pagitan niya at ng mga magulang kanina. Wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nilang tumulong. Saad ni Steffi sa kanyang sarili, saka bumuntong hininga. Hihingi na lang ako ng tawad bukas. Saad niya, saka tumayo na upang sana kumuha ng tubig sa kusina. Ngunit pagbukas niya ng pinto, bumungad sa dalaga ang mga magulang niyang nasa kusina at nag-uusap. Dahil hindi nila napansin sa Steffi, muling isinara ng dalaga ang pinto at nag-iwan lamang ng konting palugit upang marinig niya pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Paano natin siya mapipilit na magpapakasal kay Theodore? Kung ngayon pa lang, parang gusto niya na tayong mawala sa buhay niya. Tanong ni Lorraine sa kanyang asawa. Mahal, kailangan pa ba nating sabihin sa kanya? Kung hayaan na lang natin kayang mabuhay siya ng payapa. Mukhang may boyfriend na rin naman ang anak natin. Sino? Yung anak ni Lucio? Sa tingin mo kapag ipinakilala nun si Steffi sa mga magulang niya at malamang tayo ang magulang niya, tratatuhin ba nila ng maayos ang anak natin? Hindi nakasagot si Marco sa kanyang asawa. Mas mabuti nang maikasal siya sa anak ni Mr. Tew. Mas magiging okay ang future niya. At hindi niya nakakailanganin pang magtrabaho. Doon, siguradong tratratuhin siya na parang isang prinsesa.
Napakuyom ang kamao ni Steffi matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Isinara niya ang pinto at agad na nag-research online tungkol sa Mr. Tew na binanggit ng kanyang mga magulang. Nadiskubre niya na isa itong active investor at malaki rin ang mga negosyo nito sa ibang bansa. Meron itong isang anak na lalaki, ngunit maraming articles na nagkalat tungkol sa pagkakasangkot nito sa pambubuli noong nag-aaral pa ito. Sinara ni Steffi ang kanyang laptop at muling nahiga sa kanyang kama. Mukhang mali ka, Wade. Hindi pa rin sila nagsisisi sa ginawa nila. Hanggang ngayon, mukha pa rin silang pera. Saad niya sa kanyang sarili, saka pinunasan ang kanyang luha. Kinabukasan sa trabaho, pansin ni Wade ang pagkawala ni Steffi sa sarili. Matamlay ito at hindi ngumingiti. Ni hindi nito magawang ngitian pabalik ang mga katrabaho na nakakasalubong niya. Mr. Robles, anong tingin mo sa business proposal? Natauhan si Wade nang bigla na lamang siyang tawagin ng isa sa mga executive ng kumpanya. Napaayos ng upo ang binata at umaktong seryoso. I need some time to review the details. We'll schedule another meeting for this. Deklara ni Wade saka nauna nang tumayo at lumabas sa conference room. Dire-diretso namang nagtungo si Wade sa office na Steffi at agad itong inayang umalis. Dinala niya ang dalaga sa paborito nitong parke kung saan niya rin siya nito dinala noon. Hindi na nga siguro posibleng magbago ang ibang tao, no? Malungkot na sabi niya. Kagabi, narinig ko sila mama. Gusto nila akong ipakasal sa ibang lalaki. Sa anak ng isang mayamang negosyante. Talagang umuwi sila dahil gusto nila akong dalhin pabalik at bilugin ang ulo ko. Ipapakasal ka nila sa hindi mo kilala. Papayag ka ba? Kinakabahang tanong ni Wade. Napaismid si Steffi at napalingon sa kanya. Siyempre hindi. Sagot ng dalaga, saka inabot ang kamay ni Wade. Ikaw ang gusto ko. Deklara niya, sabay pamumula ng kanyang pisngi. Nagulat naman si Wade dahil sa biglaang pag-amin ni Steffi sa kanya. Wala ka man lang bang sasabihin? Ang sama mo naman. Singhal niya at tatalikod na sana nang bigla siyang hilahin pabalik ni Wade upang ikulong sa kanyang mga bisig. Napangiti naman si Steffi habang mahigpit siyang niyakap ng binata. Tinugunan niya ang yakap nito. Pasensya na. Hindi ko alam kung anong sasabihin dahil nabigla ako. Pero masaya ako ngayon. Masayang masaya. Malambing na bulong nito. Hindi naman halata. Pangaasar niya. Nagulat na lamang ang dalaga nang bigla na lamang kumalas si Wade sa kanyang pagkakayakap. Hinawakan ni Wade ang magkabilang bewang niya at inangat ang dalaga sa ere saka nagpaikot-ikot. Wade, nahihilo na ako! Saad ni Steffi at hindi mapigilan ang pagtawa. Sabi mo kasi, hindi mo ramdam na masaya ako. Pangaasar niya. Ayan, pareho na tayong masaya ngayon. Dagdag pa ng binata bago binitawan si Steffi at maingat na inalapag sa damuhan. Hindi ko talaga sasama sa kanila. Paniniguro niya. Umiling si Steffi at ngumiti. Kayo lang ni Lola at Mavi ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng mga magulang na gusto lang akong gamitin. Napayakap naman si Wade sa dalaga na para bang ayaw niya na itong pakawalan pa. Ngunit ang sayang naramdaman ni Wade sa pagkakataong iyon ay agad ring naglaho. Anong sabi mo? Isang cruise? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, anak pa talaga ng hayop ng Marco na yon ang naging girlfriend mo. Hindi agad nakapagsalita si Wade matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Nasa isang family dinner sila ngayon at naisip ni Wade na ipakilala si Steffi. Ngunit bigla siyang tinawag ng kanyang mga magulang patungo sa likod ng restaurant. Hindi masama o ugali ng mga magulang niya. Hindi rin sila mapanghusga anuman ang estado ng isang tao. Kaya naman, confident si Wade na ikuwento si Steffi sa kanila.
Hindi naman inaasahan ng binata na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang. Bakit? Anong meron? Dad, may nagawa bang mga magulang niya sa inyo? Bumuntong hininga ang ama ni Wade sa kamarahang tinapik si Wade sa braso. Dati naming kaibigan sina Marco at Lorraine. Noong nagsisimula pa lang kaming apas sa pagnenegosyo, pinagkakatiwalaan namin sila ng mami mo. Sa puntong, sila na ang humahawak sa mga perang kinikita namin. Isang araw, bigla na lamang silang naglaho. Hindi lamang sila, kundi pati ang perang pinaghirapan namin ng mami mo. Inabot na ina ni Wade ang kanyang kamay at marahan itong hinaplos. May kasalanan din kami dahil basta-basta na lang kaming nagtiwala ng daddy mo. Anak, tuso ang mga magulang ng Steffi na yan. Baka mamaya, nakumbinsi na pala nila si Steffi na kunin ang loob mo para gamitin ka. Inis na hinila ni Wade ang kanyang kamay mula sa ina niya. Hindi ganun sa Steffi. Iniwan din siya ng mga magulang niya. Kung galit kayo sa mag-asawang yun, ano na lang kayo si Steffi? Inayos ni Wade ang polo na suot niya at naglakad paalis. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina, ngunit dire-diretso lamang na naglakad ang binata pabalik sa kanilang lamesa. At agad nitong inaya sa Steffi paalis. Hindi sinukuan ni Wade ang kanyang mga magulang at ang kanilang relasyon ni Steffi. Isa sa mga paraang ginawa ni Wade ay ang madalas na pagdala kay Steffi sa kanilang mansyon upang mas makilala ng kanyang mga magulang ang dalaga. Pasensya na, hindi ko na naman pinansin ni Mami. Malungkot na sabi ni Wade. At least nilingon niya ako ngayon. Positibong sabi niya. Improvement na yun. Alam mo, kakausapin niya rin ako balang araw. Napangiti si Wade at marahang pinisil ang pisngi ng kanyang nobya. Ang cute talaga ng girlfriend ko. Panggigigil ni Wade. Habang nagkukulitan naman ang dalawa, bigla na lamang silang nagulat nang lumitaw ang bunsong kapatid ni Wade na si Damian sa kanilang tabi. Damian, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Steffi. Napahawak naman ang 8 taong gulang na bata sa dulo ng t-shirt na suot na Steffi saka masamang tinitigan si Wade. Sabi mo, maglalaro tayo. Busangot na saad ni Damian kay Steffi. Natawa naman si Wade saka napataas na lamang ng kamay bilang pagsuko. Sorry Damian, sige, maglalaro tayo. Pwede ba nating isama si kuya mo? Pakiusap ni Steffi. Ilang segundo namang nag-isip si Damian. Napatingin lamang si Steffi sa cute na batang si Damian na noon ay nakala niyang pipi dahil sa pagiging tahimik nito. Hindi naman nakapagpigil sa Steffi at pinisil niya ang pisngi ng bata. Natatandaan ko pa nung una mo akong nilapitan. Nung nilalaro ko yung aso na pag-aari mo pala. Ano nga uli yung pangalan ng aso mo, Damian? Alam mo, dahil sa kanya, naging magkaibigan tayo. Si Britney. Britney po ang pangalan ng aso ko. Marahan namang sagot ng bata. So, ano? Pwede bang sumama si kuya mo sa atin? Sige, pero si kuya ang monster. Deklara ng bata. Natawa naman si Steffi at napasimangot naman si Wade. Ano ka ba, Wade? Magandang improvement na to. At least, pumayag na si Damian na sumama ka sa laro namin. Asar ni Steffi. Umiling na lamang ang natatawang si Wade at nagtungo na nga sila sa garden kung saan nakaset up na ang mga laruan ni Damian. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalaro, napatayo si Wade at nagpaalam upang kukuha lamang ng kanilang merienda. Habang naglalaro, napalakas ang pagtapo ni Damian sa kanyang bola dahilan upang magpagulong-gulong na patungo sa kanyang ina na mukhang naglalakad patungo sa kanilang gawi. Dahan-dahan lang anak, baka masugatan ka. Malambing na sabi ni Beatrice sa kanyang bunsong anak, ngunit hindi man lang siya nito pinansin o tinitigan. Napatayo naman si Steffi nang biglang tumakbo si Damian paalis. Napahinga na lamang si Steffi nang malalim. Mabuti ka pa. Kinakausap ng anak kong to. Inaaya pang maglaro.
Palagi rin siyang nagtatanong sa kuya niya kung kailan ka bibisita. Malungkot na sabi nito. Hindi naman agad na nakasagot si Steffi at ilang segundong nakatulala. Ito ang unang beses na maayos siyang kinausap ni Beatrice. Wala po akong alam kung ano ang eksaktong nangyari sa inyo. Pero sa tingin ko po, nalulungkot si Damian dito sa mansyon kaya palagi po niya akong inaaya na maglaro. Buntong hininga si Beatrice. Alam ko naman kung bakit kami laging iniiwasan ni Damian. Dahil lagi kaming mula sa tabi niya. Mahirap lumaki sa isang malaking mansyon na ang tanging mga kasama mo ay mga katulong, kwardya, ang pamilya mo na may kanya-kanyang buhay. Ikaw, sa tingin mo ba, mawawatawad mo pa ang mga magulang mo sa pagpapabaya nila sa'yo? Napayo po naman si Steffi dahil sa naging tanong ni Beatrice sa kanya. Nang muling iangat ni Steffi ang kanyang tingin, isang ngiti ang nakaukit sa kanyang labi. Kung handa naman pong magbago o bumawi ang isang tao, sa tingin ko po, mapapatawad ko rin sila. Maaring hindi madali, pero darating din sa puntong yon ang lahat. Ang mga magulang ko po, wala silang balak magbago, pero hindi naman po ako galit sa kanila. Sa ngayon, sapat na po ang lahat ng magmamahal na natatanggap ko sa mga taong nanatili sa tabi ko. Tulad ni Lola Cora, yung best friend ko, at si Wade. Mas importante po sila sa akin ngayon. Nakangiting bumuntong hininga si Beatrice at napalingon sa mga magagandang bulaklak na nasa kanilang paligid. Nakakahiyang aminin pero mukhang tama nga ang anak ko. Ibang-iba ka sa mga magulang mo, Steffi. Mukhang marami akong matututunan sa iyo. Pero bago ang lahat, medyo kakapalan ko ng mukha ko. Pwede mo ba akong tulungan na mapalapit kay Damian? Alam kong hindi ito makatwiran pagkatapos ng pagtrato ko sa iyo nitong mga nakaraang linggo. Pero lulunukin ko ang pride ko. Napangiti si Steffi matapos parinig ang sinabi ni Beatrice. Opo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi makapaniwalang sagot ng dalaga. Napansin naman ng dalaga ang kanyang nobyo na tumatakbo patungo sa kanila. Natawa si Beatrice dahil sa pag-aalalang nakaukit sa mukha ng kanyang anak. Oh, wala akong ginawang masama, Wade. Nag-usap lang kami. Umiti naman si Steffi kay Wade bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Dahil doon ay napahinga ng maluwag ang binata. Naglakad na lamang paalis si Beatrice. Ngunit matapos ang ilang hakbang, muli itong lumingon pabalik sa kanila. Magluluto ako ng kare-kare. Sumabay ka sa amin ng hapunan, Steffi. Marahang saad ni Beatrice bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang inaalala ang araw na tuluyan ng bumukas ang puso ng mga magulang ni Wade kay Steffi, mula sa sariling napangiti ang dalaga. Napalingon tuloy si Wade na nakaupo sa driver's seat. Alam mo, Wade, simula ng araw na yon, napansin ko na nagbago ang lahat. Naging close kami ng parents mo. Naging malapit si Damian sa inyo. Tapos, mas naging matatag pa tayo sa paglipas ng ilang taon. Akalain mo, 3rd anniversary na natin ngayon? Napangiti si Wade at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang nobya. Tara na, siguradong naghihintay na silang lahat sa atin. Marahang sabi naman ni Wade. Masiglang napatayo si Damian saka kumaway nang matanaw rin nila sa wakas sina Wade at Steffi. Ang laki-laki naman ng ngiti ni Damian. Natatawang saad ni Steffi sa kanyang nobyo na si Wade. Kumaway naman ang dalaga sa mag-asawang Robles, kay Damian, sa kanyang lola Cora at sa best friend niya si Mavi. Nang biglang maramdaman ni Steffi ang marahang paghigpit ng hawak ni Wade sa kanyang kamay. May problema ba? Family picnic natin ngayon, pero parang hindi mapinta yung mukha mo. Napangiti naman si Wade at napatigil sa paglalakad. Sobrang saya ko lang ngayong araw. Isipin mo, nung una, gusto lang natin maging magaan ang loob nila mami, sa'yo. Pero sobra-sobra bang natamo ko dahil naging malapit ang loob ni Damian sa amin dahil sa tulong mo. Isa ko talagang blessing sa buhay ko, Steffi.
Naku hindi pa nga ako nakaka-move on sa librong sinulat mo para sa akin. Pinapakilig mo na naman ako ngayon. Natawa si Wade at nalikan na lamang ang likod ng palad ng babae. Nagpublish kasi si Wade ng isang libro ng mga tula na inaalay niya para kay Steffi. At hindi inaasahang marami ang bumili ng mga kopya nito. Dahilan upang maging matunog ang pangalan nila sa social media. Nang sa wakas ay makarating na ang nobyo at naupo sa picnic mat, agad nang nagsimula ang kanilang salo-salo at pamini games. Si Ate Steffi ang taya ngayon! Nagulat si Steffi dahil sa siligaw ni Damian. Agad namang nagpalakpakan ang mga kasama nila. Dahilan upang matawa na lamang si Steffi dahil napagkaisahan na naman siya. Si Damian ang mismong naglagay ng piring sa mata ng kanyang Ate Steffi. Ote! Hanapin mo kami ng nakapiring. May linya kung hanggang saan lang kami pwedeng tumakbo. Ang una mong mahuli, siya ang susunod na taya. Paliwanag ni Damian. Nag-thumbs up naman si Steffi bilang tanda ng pagkakaintindi sa paliwanag ni Damian. Nang magsimula na ang laro, nagsitakbuhan silang lahat dahil hindi nila ay naasahang mabilis palang kumilos si Steffi. Dahil dito, lahat sila ay hingal na hingal sa kakatawa at pagtakbo. Magseryoso na ako dahil napapagod na ako tumakbo. Humanda kayo. Banta na Steffi dahilan upang mapatili ang kanyang mga kalaro. Naabot naman ng dalaga ang isang pamilyar na kamay at hindi niya ito binitiwan pa. Huli ka, Wade! Sigaw ni Steffi sa kaagad na inalis ang kanyang piring. Ngunit natigil ang dalaga nang maimulat niya ang kanyang mga mata. Napalingon si Steffi sa kanilang paligid kung saan sama-samang nakatayo ang kanilang mga kasama at kinukunan pa sila ng video. Naluluha na rin sina Lola Cora at Mavi habang nanunood sa napakagandang couple na nasa kanilang harapan ngayon. Hindi rin maiwasan ni Steffi ang maluha nang muli niyang ibaling ang tingin niya kay Wade na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Kabadong ngumiti ang binata. Hindi ito prank, di ba? Paniniguro niya. Umiling naman ang binata. Hindi ito prank dahil matagal ko na rin hinihintay ang pagkakataong to, Steffi. Napatakip na lamang ang bibig ni Steffi habang hawak pa rin ni Wade ang kanyang kamay. Sa totoo lang, nag-memorize ako ng magandang speech. Pero sa sobrang kaba at saya ko ngayon, nalimutan ko na lahat. Marahang nagtawanan ang kanilang mga pamilya dahil sa sinabi ni Wade. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita. At hindi ko nakikita ang kinabukasan ko nang wala ka sa tabi ko. Words aren't even enough to express how I feel about you every day. Kung paano mo nabigyan ng bagong direksyon ang buhay ko. At kung paano naging maganda ang bawat bukas. Dahil alam kong kasama kita, Steffi. Will you be willing to start another chapter of your life with me? Will you be my lawful wife? Hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi ang pati ibang mga bisita na nasa park ay atintibong nanunood at kinikilig sa isang tabi. Parang kailan lang nang magtagpo ang landas natin sa hindi inaasahang paraan. Pero masaya ako dahil nakilala kita. Yes, Wade, wala na akong ibang hihilingin pa, kundi ang makasama ka habang buhay. Handa na akong harapin ang mas makulay at mas magandang yugto ng buhay ko. Kasama ka. Dahil sa sagot nito, napahiyaw ang lahat ng mga nanonood. Habang isinusuot ni Wade ang singsing sa daliri ng kanyang pinakamamahal, nanginginig pa ang kamay ng binata dahil sa kaba at sayang bakas sa mukha nito. Kiss! Kiss! Sigawan ng ibang mga tao sa park dahilan upang matawa sina Steffi at Wade. Marahan namang hinawakan ni Wade ang magkabilang pisngi ng babae. I love you, Steffi. Malambing na saad ng binata. Mahal na mahal rin kita, Wade. Sagot naman ni Steffi bago naglapat ang kanilang mga labi. Napuno ng kilig at hiyawan ang parke dahil sa pangyayari. Nasaksihan nilang lahat ang bukal na pagmamahalan sa pagitan ni Wade at Steffi sa nagtagal ng mahabang panahon. Oh, kailan naman kayo babangon dyan, mahal na hari at ang kanyang mga prinsipe?
Nagkatinginan sila Wade at ang kanilang 3 taong gulang na anak na kambal na sina Stephen at Wesley. Humagikgik lamang ang mga ito at muling tinapik-tapik ang mga buhangin ng hinuhulma nila para maging isang kastilyo. Mommy, gusto mo po sumama? Inosenteng tanong ni Wesley na hirap pang magsalita dahil sa koronang suot nito na maluwag sa kanyang ulo. Napangiti na lamang si Wade habang patuloy lamang sa paglalaro ng buhangin ang kanilang mga anak. Hindi rin ito makagalaw sa takot na masira ang buhangin na nakatakip sa kanyang mga paa. Ikaw naman mahal kong asawa. Masyado ka rin nag-e-enjoy dyan. Oras na para mananghalian. Bumangon ka na dyan. Gayunpaman, sa takot na umiyak ang mga bata kapag nasira ang pagkakabaon nila sa paa ng kanilang ama sa buhangin. Mommy, hindi po pwede. Si Daddy po ang king ng castle. Kapag umalis siya, kukunin ng ibang bata tong castle. Malungkot na sabi naman ni Stephen. Umamewang si Steffi at natawa na lamang sila ni Wade sa kanilang mga anak. Sige, kapag iniwan niyo si Daddy dito, kukunin siya ng mga mermaids at hindi na natin siya makakasama uli. Nagkatinginan ang kambal dahil sa sinabi ng kanilang ina. Ayoko makuha ng mermaid si Daddy. Marahang sabi ni Stephen sa kanyang kakambal. Ako rin. Sagot naman ni Wesley. Kapag kinuha ng ibang bata ang castle natin, pwede naman tayong gumawa ulit, di ba? Dagdag pa nito. Tumango-tango si Stephen at pareho na nga silang napatayo. Hinawakan nila ang kamay ng kanilang ama at hinila ito patayo gamit ang kanilang kakarampot na lakas. Tumayo naman si Wade at tuluyan nang nasira ang buhangin. Marahang naupo si Steffi sa harap ng kanyang 2 anak. Wala naman sigurong kukuha nitong castle nyo. Promise, pagkatapos niyong kumain, babalik tayo. Bigla na lang nagulat ng buhati ni Wade ang kanyang 2 anak. Matamis na ngumiti si Wade sa mga bata at sa kanyang asawa. Alam niyo bang magaling si mami niyo na gumawa ng sandcastle? Nung bagong kasal kami at bumibisita dito, inggit na inggit ang mga bata sa ginagawa niyang mga sandcastle. Napaawang ang kambala dahil sa pagkamangha sa sinabi ng kanilang ama. Totoo po yun, Mommy. Tanong ni Stephen. Bahagya namang napaiwas ng tingin sa Steffi at napakamot ng kanyang ulo. Alam ko na. Contest na lang tayo mamaya. Kami ni Mommy versus sa inyo ni Daddy. Pagandahan ng sandcastle. Ako dapat ang partner ni Mommy. Ako dapat ang partner ni Mommy. Pagtatampo naman ni Wade. Ibinaba niya ang mga bata at napahawak sa kanyang puso habang umaarteng nasasaktan. Natawa naman si Steffi dahil doon. Iiwan niyo na lang si Daddy ng ganun-ganun. Mas mahal niyo ba si Mommy kesa sa akin? Saad ni Wade. Napatakip na lamang si Steffi sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang pagtawa. Ang 2 bata naman ay sinalyoso ang sinabi ng kanilang ama at taranta silang napayakap rito. Daddy, di po. Love po namin kayo ni Mommy pareho. Promise. Malambing na wika ni Stephen. Sige, apayag na akong partner ko si Daddy mamaya. Deklara ni Stephen. Teka nga. At ano namang prize ng mananalo? Mapanuring tanong ni Steffi. Nagkatinginan ang magkapatid bago sila sabay na sumagot. Only kisses. Masiglang sigaw nila. Natawa naman ang mag-asawa at napayakap na lamang sila sa kanilang anak. Love na love namin kayo ng daddy nyo, okay? Minsan, napapahiling na lang ako na bumagal ang panahon dahil ang bilis nyong lumaki. Mommy, kahit po malaki na ako, love ko pa rin po kayo ni Daddy. Naku kayo talaga. Baka mamaya, iiyak na naman yung mami niyo dahil sa paglalambing niyo. Totoo naman po, Daddy. Kayo po ang best mommy and daddy in the world. Saad ni Wesley. Muli namang napayakap ang mag-asawa sa kanilang mga anak. Nagkatinginan sila at napangiti na lamang si Steffi. Habang bakas pa rin sa mga mata ng kanyang asawa ang pagmamahal nito para sa kanya at sa kanilang mga anak. Napapikit na lamang si Steffi
at nagpasalamat sa Diyos sa pagkakaloob sa kanya ng isang napakabait na asawa at mga malulusog at malalambing na anak. Hindi lamang umikot sa saya ang kwento nila ni Wade. Naaalala pa ni Steffi ang bawat sakit, lungkot at mga pagsubok na alam niyang mas lalo lamang nagpatatag sa kanilang pagsasama. Sa pagkakataong iyon, tahimik na hiniling din ni Steffi sa Diyos na kung saan man naroon ang kanyang mga magulang ngayon at kung ano man ang daang pinili nilang tahakin, sana masaya sila. Matagal nang pinangako ni Steffi sa kanyang sarili na gusto niyang pakawalan ang kanyang sarili mula sa puot at galit. Nangako siya sa kanyang sarili bago pa man sila kinasal ni Wade na magiging buo ang kanyang pagmamahal para sa mga taong hindi siya iniwan sa kabila ng lahat ng saya at lungkot na kanyang pinagdaanan. Wakas.